naman kasi. Ang dami mong anak, Bobet. Maliit lang naman ang sahod mo. Walang trabaho yung asawa mo. Tapos, gawa kayo ng gawa ng bata. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Isang masamang ugali ang panlalait sa kapwa. Subalit marami pa rin ang ito'y ginagawa. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Adeling sa ating dulang sa kanyang panahon. Ito ang magiging tulugan mo, Miriam, ha? Ayusin mo na yung mga gamit mo para makapagsimula ka na magtrabaho. Opo, Aling Adeling. Ma'am Adeling! Ah. Yon ang gusto ko itawag mo sa akin mula ngayon. Dahil hindi nyo lang ako basta kalugar ngayon. Katulong na kita. Naintindihan mo ba? Opo, ma'am. Gusto ko nga palang malaman mo, ha? Na ayaw ko sa tamad na katulong. Hindi po ako tamad. Dapat lang! Kailangan masulit yung pasasahod ko sa iyo. At saka isa pa, ayoko rin na sasabay ka sa amin sa pagkain. At iba rin ang pagkain mo sa pagkain namin. At isang beses sa isang buwan lang ang day off mo. Anong iniisip mo, Myla? Naaawa po ako sa bago nating katulong, Daddy. Kaumpisa pa lang dito eh. Pinakitaan ka agad ni Mami ng masamang ugali. Di ka na nasanay sa mami mo. Kaya tuloy walang magtagal na katulong sa atin eh. Dahil sa ugali ni Mami. Ewan ko nga ba. Mula nang umasenso tayo, nagbago rin ang ugali ng mami mo. Naging matapobre siya na dapat hindi ganon. Dahil dati rin siyang galing sa hirap. Eh kung sabihan niyo po kaya siya, baka sakaling makinig sa inyo, Daddy. Lagi kong ginagawa yon, anak. Pero nagiging ugat lang yon ng pag-aaway namin. Ano ba, Miriam? Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakapaglalaba? Pasensya na po, ma'am. Inuna ko po kasing linisin itong buong bahay para po maayos na pagdating ng mga bisita niyo. Ang sabihin mo talaga makupad ka. Tulad ka rin ng ibang naging katulong namin. Makukupad kumilos, mga tanga. Walang diskarte sa buhay. Sakit niyo naman po magsalita. O ano ngayon, kung masakit ako magsalita? Ano? Lalabang ka sa akin, ha? Hindi naman po sa ganun. Ginagawa ko naman po lahat ng gusto niyo, ma'am. Ba't sumasagot ka? Aray ko po. Sumasagot ka pa? Ha? Busin ko yung buhok mo eh. Ikaw, ha? Wala kang karapatan sagot-sagutin ako. Katulong ka lang dito. Naintindihan mo? Kaya po pala, Ma'am Myla. May uutos po kayo. Wala, Miriam. Nakita't narinig ko ang lahat ng ginawa at sinabi sa'yo ni Mami. Kaya ito, kailangan kita ng pagkain. Naku, Oh, eto, kunin mo. baka mamaya pati kayo makagalitan ni Ma'am Adeling kapag nalaman ito. Nasa kwarto na siya. Kaya sige na, kainin mo na ito. Tiyak na gutom ka na. Ma'am Myla, maraming salamat po. Mabait kayo ni Sir Alfonso. Pasensya ka na sa mami ko, ha. Ang totoo, hindi rin namin gusto ang mga ginagawa niya. Mukhang nahihirapan ka na, kinaaling Adeling, alak ka. Ang laki ng ipinayat mo. Mahirap po talaga yung trabaho. Pero, huwag kayong mag-alala. Kaya ko naman po. Uy, sabi sa akin ng isa nating kapitbahay, nalalakit daw ng katulong yung si Aling Adeling. Oh, O bakit ikaw sinasaktan ka ba niya? po? Ay, hindi po. Hindi naman po. Mas mabait nga lang ho kaysa sa kanya yung
mag-ama niya. Loko, kung hindi lang ako na-disgrasya sa trabaho ko, makakaya naman kitang papag-aralin, anak eh. At hindi mo kakailanganing mamasukan ng katulong. Huwag po kayong malungkot, Titay. Opo. Kaya ko naman po yung trabaho ko. Ay, anak. Tsaka, aalis din naman po ako doon kapag nakaipon na ako ng pang-aral ko. Nakita ko, kinagalitan mo na naman si Miriam. Sinampal mo pa. Ay, nang bagay sa kanya. Hindi naman kasi siya marunong magtanda. Nadiling, Oh, hindi porket tayo ang amo, may karapatan na tayong sakta ng mga katulong natin. Tao rin silang may damdamin. tumigil ka nga dyan, Alfonso. Eh, bakit ba ang hilig mo ipagtanggol ang mga stupid ang katulong na yon, ha? Dahil sumusobra ka na. May kung pagalitan mo sila, hindi mo na iniisip na nakakasakit ka. Sinasaktan mo pa sila ng pisikal. Adiling, baka bumalik sa yung ginagawa mong yan. Abay, matakot ka. Aling Adiling, babayaran ko rin ho pag sahod ko. Kailangan ko lang ho dahil may sakit ang anak ko eh. At kailangan dali namin siya sa doktor. Eh, kung bakit naman kasi ang dami mong anak mo, Bet? Liit lang naman ang sahod mo. Wala naman trabaho yung asawa mo. Tapos, gawa kayo ng gawa ng bata. Aling Adiling, Pati tuloy ibang tao, pinaperwisyo nyo. sakit niyo naman magsalita. Sana ho kung ayaw niyong magpautang, sabihin niyo na maayos. Mahinahon naman akong nakikiusap sa inyo eh. Eh kung ayaw niyo magpahiram, di wag. Hindi yung ang dami niyo pa sinasabi. Pagpakatari mo, Aling Adiling. May araw ka rin sa akin. Hindi ako makatulog. Para ako nagugutom, ha. Teka nga, punta ako sa kitchen. Gagawa ko ng sandwich. Hindi ko nagigisingin si Miriam para makapagpahinga naman siya. Ngayon lang siya makakatulog ng mahaba-haba dahil wala sina Mami at Daddy. Huwag kang sisigaw. Sino ka? Bakit ka pumasok dito? Pagkakataon ko na makaganti sa mayabang mong ina. Ano? Bitiwan mo ako! Tumahimik ka! Sasaksakin kita nitong hawak kong patalim. Wag! Marunong ka pala makiusap, ha? Hindi ka tulad ng nanay mong matara at mayabang. Bitiwan mo ako! Ano ko, tanga? Magpapakasawa muna ako sa'yo, tapos kukunin kong pera at alahas nyo. Wag! Wag! Halika! Wag! Ayoko! Bitiwan mo siya! Ito po! Miriam! Hindi na siya gumagalaw! Napatay mo yata siya! Mami, Daddy, mabuti dumating na kayo. Huwag ka nang umiyak, anak. Nakakulong na ang ulang niyang si Bobet. Ang sabi niya, nagawa lang niya yon dahil sa galit niya sa iyo, Adiling. Dahil sa mga masasakit at sinabi mo sa kanya. Alfonso, kasi naman... Maraming beses na kitang pinaalalahanan. Huwag kang ganoon sa ating kapwa. Tuloy, dahil sa ginawa mo, pati anak natin muntik nang mapahamak. Ay, patawarin niyo na sana ako. Mo, Mabuti na lang po. Dumating si Miriam. Iniligtas niya ako, Mami.
Hinampas niya ng tubo yung lalaki may takip sa mukha. Kaya nawala ng malay. Oo nga. Si Miriam na laging sinasaktan at pinagagalitan ng mami mo ang nagligtas sa'yo. Nasaan nga pala siya? Pinauwi ko muna sa kanila para makapagpahinga sa nakakatromang pangyayaring ito. Kumusta ka na? Okay na po, ma'am. Wala na po yung kaba. Salamat naman. Miriam, gusto kong magpasalamat sa pagliligtas mo sa aking anak. Napakabuti mo. Sa kabila ng mga ginawa ko sa iyo, hindi ka gumanti sa aking anak. Amo ko rin po siya. At naawa po ako sa kanya. Isa pa, wala po sa akin yung pagganti. Salamat talaga sa iyo. At sana patawarin mo rin ako sa lahat na masasamang ginawa at sinabi ko sa iyo. Pwede kayang sa amin ka pa rin magtrabaho? Plano ko kasi tulungan kang makapag-aral sa kolehiyo. Ma'am Adelaide. Gusto kong ituwid ang mga pagkakamali ko, Miriam. Bigyan mo sana ako ng pagkakataon. Di dapat hayaan ng tao na sirain ng salapi ang maganda niyang ugali upang huwag mapahamak sa kanyang panahon. Mga nagsigana, Susan Robles, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benjamin at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. I'm sorry. Mahalaga sa akin ang pagkakaibigan natin. Pero hindi sa puntong kahit mali at kasalanan, gagawin ko. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Kahanga-hanga ang mga taong tapat sa kanilang propesyon at di nasusuhulan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Edmond sa ating dulang sa kanyang panahon. Jonah, anak! Hindi ka pa ba tapos dyan? Nakahanda na ang almusal? Kanina ka pa namin hinihintay ng daddy mo. Ay, sorry for keeping you waiting, Mommy, Daddy. Ayoko naman kasi kumain na hindi pa ako nakabihis. Mana ka talaga sa akin, Iha. O sige na, kumain na tayo. Lalamig ang sinangag. Ay, mamaya nga pala, Mommy, Daddy. Medyo late po ako makakauwi, ha? Bakit naman, Iha? Tatapusin po namin ang group research namin. Ay, gusto mo ba sunduin kita sa bahay ng classmate mo? Para hindi ka na mahirapang umuwi. Ay, sige, Daddy. Buti pa nga po. Iti-text ko sa inyo pag susunduin nyo na ako o kaya tatawagan ko kayo. Okay. Okay lang naman yung mga group research. Talagang ginagawa yan ng mga estudyante. Ang kaso, inaabuso nga lang ng ibang kabataan. You're right, Mommy. But I'm not like them. Sinusunod ko po kayo.
lahat ng mga pangaral niyo sa akin ni Daddy. Gabi ka na naman uuwi mamaya? Bakit na naman, Arthur? Hindi ba ang sabi mo, natagalan ka sa office kahapon dahil masama ang pakiramdam mo? Oo, Stella. At kaya ako gagabihin. Dadaan ako sa klinik ni Edmond. Magpapacheck up ako. Ganun ba? Sige. Mag-iingat ka lang sana. Okay, sige. Alis na ako. Sana nga, nagbago ka na, Arthur. Sana nga may sakit ka lang. Kaya ka malamig sa akin. Dahil pag niloko mo pa uli ako, hindi ko na alam kung makakaya ko pa. Arthur! Kumusta na ang businessman kong kaibigan? Eto, maayos naman. Business is doing good. O ikaw, hindi ka na nakaalam pumasyal sa amin ni Rene. Oo, naku, pasensya na kayo. Sobrang dami kasi ng pasyente ko. Meron pa akong charity works. Hanggang ngayon pala, social worker ka pa rin. Ba, hindi naman. Tumutulong lang sa abot ng aking makakaya. Kawawa naman kasi iba nating mga kababayan. Hindi ako nagtataka kung bakit ka binigyan ng award bilang Doctor of the Year. Ikaw naman. Edmond, may sadya ako sa'yo. Kaya ako pumasyal dito sa klinik mo. Mukhang problema yan Bigla ka naging seryoso. May hihingin akong pabor sa'yo. Maliit lang naman to. Alam kong kayang-kaya mong gawin. O, sabi mo, nagkita kayo ni Arthur kanina. Bakit parang hindi ka masaya? May masama bang nangyari sa kanila ng kanyang pamilya? Wala naman, Mildred. Oh, kung ganun. Iba ang dahilan ng pananamlay mo, Dr. Edmond. May hiniling kasi sa akin si Arthur. Gusto niya gawin ko yun para sa kanya. Bakit? Ano yun? Gusto niyang palabasin ko kay Stella na may sakit siya. Ha? At kailangan ng bakasyon para makapagbakasyon sila ng mistress niya sa ibang bansa. Ay, ano ba yan? Hanggang ngayon pala, hindi pa rin nagbabago si Arthur. Oo. Ayaw niyang paghinalaan siya at hiwalayan siya ni Stella. Kaya ang gusto niya, gawin akong kasabwat sa plano niya. Pumayag ka ba? Naguguluhan ako, Mildred. Kaibigan kong matalik si Arthur. Nagulat ako sa pagtawag mo at pagpapapunta sa akin dito, Rene. Gusto ko samahan mo kung uminom. Halika. Alright. I'm sure. May problema ka. Sasabihin ko sa ito, dahil kaibigan kitang matalik. Mukhang mabigat nga ang problema mo. Ano ba yun? Uminom muna tayo, ha? Okay. Oh. Ngayon naman siguro, may lakas ka na ng loob na sabihin sa akin ang nagpapabigat sa loob mo. Ang bunso kong anak. Siya ang dahilan, Arthur. Oh, bakit? Ano nangyari kay Nicole? Nabuntis ng may asawa. My God. Uy, paano ngayon yan? Kaya nga, galit na galit ako sa kanya. Inihiwalay ko siya sa lalaki. Pumayag naman.
Yung nga lang, 2 buwan na pala siyang buntes. Nakakagalit talaga. Rene, tiyak na magtatawanan ka ng mga kakilala at kaibigan mo. Kapag kumalit yan, mabibilad kayo sa kahihiyan. Kaya nga gusto ko, ipalaglag ang bata eh. Pwede. Kayang-kaya pa yan. 2 months pa lang naman eh. Pero ang gusto ko, pare, sa isang mapagkakatiwala ang doktor ko siya dalhin. Para hindi kumalat ang tungkol sa nakakahiya niyang sitwasyon. Walang problema. Anong ginagawa ng kaibigan nating si Edmond? Matutulungan niya kaya ako? Kaibigan natin siya, mga bata pa lang tayo. Kaya palagay ko naman hindi niya tayo tatanggihan. Ay, ibig mo bang sabihin may hihingin ka rin pabor sa kanya? Actually, magkikita kami bukas para sa inihingi kong tulong sa kanya. Kung gusto mo, sumabay ka na sa akin sa pagpunta sa kanya. At yun pala ang dahilan kaya sumama sa itong si Rene, Arthur. Hindi naman. Gusto ko rin naman talagang pasyalang ka, Edmond. Ang lalim naman ang buntong hininga mo. Para bang napakabigat sa'yo ng hinihiling namin. Kasi parehong mali ang gusto niyong gawin ko. Ikaw, Arthur, gusto mo magsinungaling ako sa asawa mo para maisama mo sa abroad ang sekretary mo, nakarelasyon mo. Edmond, madali lang naman ang hinihiling ko eh. At sure naman paniniwalaan ka ni Stella dahil doktor ka. At kaibigang matalik ko pa. At ikaw naman, Rene, gusto mong ilaglag ko ang dinadalang sanggol ng iyong anak. Dahil nga pinagkakatiwalaan kita. At Edmond, kung ikaw ang gagawa nun, sigurado ko na hindi pa bubunyag ang lihim namin. Pero kasalanan sa Diyos yun. Malaking kasalanan. At labag din sa propesyon ko. Ang tungkulin ko, magligtas ng buhay, hindi ang kumitil ng buhay. Edmond, ngayon lang kami nakiusap sa'yo. Ngayon mo lang gagawin to para sa amin. Hindi mo pa ba mapagbibigyan ng mga kaibigan mong matalik? I'm sorry. Mahalaga sa akin ang pagkakaibigan natin. Pero hindi sa puntong kahit mali at kasalanan, gagawin ko. Edmond, kung gusto mo magbayad kami, walang problema, ha? Magbibigay kami kahit malaking halaga. Oo nga. Gawin mo lang ang gusto namin. Sinusuhulan niyo pa ako. Pasensya na kayo. Pero hindi ko talaga magagawa. Hindi mabibili ng salapi o kahit anong bagay ang katapatan ko sa propesyon ko. Higit ang katapatan ko sa Diyos. Sana, Rene, harapin mo na lang ang problema. Wala namang kasalanan ang dinadala ni Nicole. At ikaw naman, Arthur, magbago ka na para maging tahimik at maligaya na ang buhay niyo ni Stella. Tama na. Wala kang kwentang kaibigan. Naging doktor ka lang eh. Akala mo kung sino ka ng banal. Hoy, wala ka pa rin sinabi sa amin ni Rene. Alam mo mula ngayon, wala na kaming kaibigan tulad mo. Wala nga. Mami, bakit po ganun? Bakit po galit ang mukha ni na Tito Arthur at Tito Rene nung umalis ng bahay natin? Ay, nako, Chona. Hindi kasi sila pinagbigyan ng daddy mo. Malamang nagagalit sila. At baka nasira pa ang kanilang pagkakaibigan. Eh, mali naman po ang gusto nila eh. Kung tunay silang nagpapahalaga sa kaibigan nila, hindi nila dapat ilalagay sa masamang kalagayan ng kaibigan nila. Napaka-selfish naman nila.
Manonood tayo ng show ng favorite singer ko mamaya. Oo. Aba, At may concert siya. Bumili ako ng ticket para sa ating tatlo. ay, gusto ko yan. Teka nga, ano bang nangyari? At bigla mong naisip na ipasyal kami ng anak mo. Gusto ko lang mag-relax. Ilang buwan na rin kasing puro ko trabaho. Kaya ngayon, mamamasyal naman tayo. At next week, mag-out of town tayo. Naku, siguradong matutuwa si Chona pag nalaman yan. Ay, sandali. May tumatawag sa cellphone ko. No, si Stella. Ang asawa ni Arthur? Oo. Bakit kaya? Sandali ha, sasagutin ko. Okay. Hello, Stella. Napatawag ka. Edmond, pwede mo ba akong puntahan dito sa presinto? Okay, sige. Pero bakit nandiyan ka sa presinto? Ano nangyari? Naniwala ako sa sinabi ng doktor na inihirap niya sa akin. Kaya binayagan ko siya magbakasyon. Pero bago pa siya makaalis, nahuli ko sila ng kanyang kabit. Naglalampungan sila sa opisina ng kanyang sekretarya. Ano? Sakit. Napakasakit, Edmond. Mahabang panahon ko na siya pinagpasensyaan. Pero niloko pa rin niya ako. Kaya nagdilim ang paningin ko. Binulol ko sila. Oh my God. Hindi mo dapat ginawa yun, Stella. Ngayon, makukulong ka. Tinatanggap ko. At least, nabawasan ko kahit 2 ang mga masasamang tao dito sa mundo. Rene, narito ka? Edmond, Dahil ba sa nangyari kay Arthur? hindi ko alam ang tungkol sa nangyari sa kanya. Nakakulong si Stella. Napatay niya sina Arthur at ang babae niya. Hindi. Diyos ko. Pareho kami ni Arthur na labasak-lap ang sinapit. Bakit? Ano ibig mo sabihin? Edmond, patay na ang bunso kong anak. Wala na si Nicole. Hindi na nakaya ng kanyang katawan ang paglalaglag na ginawa ng kinuha kong doktor. Oh, Diyos ko. Sana sinunod na lang kita. Hindi sana ako nawala ng anak. Hindi masamang pahalagahan ng kaibigan. Ngunit sana, higit nating pahalagahan ang katotohanan upang hindi mawala sa atin ang ganap na kapayapaan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Susan Robles, at ang inyong lingkod, Special Sound Effects, Jerry Mutia, Technical Supervision, Eric Lucero, at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanoga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kami ang mga anak nyo! Kami lang ang dapat nyong priority! Mga anak, huwag naman sana kayong magalit. Total din lang. Sila mas pinahahalagahan nyo.
Pues sila na lang ang gawin yung pamilya. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong hindi kumpleto ang araw kung walang natutulungan. Bakit kaya sila nakagagawa ng ganun? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Tisha sa ating dunang sa kanyang panahon. Lola Tisha, tapos na po ako maglinis ng karinderya nyo. Naitabi ko na rin po yung mga wrapper ng sabong panlaba at pampaligo na sinabi nyo iayos ko po. Ay, salamat, Laika, ha? Ay, magmerienda ka muna. Ay, wag na po. Sa bahay na lang. Uuwi ka na ba? Opo. Gusto ko po kasi malaman kung ano na po yung pakiramdam ni Itay. Bakit? May sakit ba si Rico? Opo. Hindi nga po siya nakapamasada ng tricycle. Ay, ganun ba? Sandali, ha? Ibabalot ko tong merienda mo. Dadagdagan ko rin yon para makakain kayo mag-ama. Ay, salamat po, Lola Tisha. Ibibigay ko rin sa iyo yung natira pa namin lutong ulam na may maiulam kayo mamayang hapunan. Uy, Kuya Arnel, ang aga mo yatang umuwi. May pag-aaralan kasi ako, Tina. Ha? Kaya hindi na ako nag-overtime. Pag-aaralan? Ano yun? Yung business na gusto kong itayo, Alis ka na sa trabaho mo? hindi pa naman ngayon. Aalis ako pag maunlad na ang business ko. Kaya nga paghahandaan ko mabuti ang pagpasok sa pagninegosyo. Si Inay, nasan? Sinamahan si Joel na maghanap ng tulong para sa asawa niyang kailangang operahan. Si Inay talaga, oh. Pinapago niya ang sarili niya sa walang kabuluhang gawain, eh. Hindi naman niya mapakikinabangan yun, eh. Ewan ko ba doon? Tinutulungan na nga niya si Laika, eh. Tumutulong pa sa iba. Baka lumagpas na siya sa langit niyan. Salamat po sa pagsama niyo sa akin, Aling Tisha. Dahil sa ginawa niyo, kahit papano, nabawasan ang problema ko. Ikaw, huwag mo alalahanin yun. Paglilingkod ko sa Diyos ang ginagawa ko. Hiyang-hiya po ako sa inyo. Matanda na kayo, pero kayo pang nagpapalakas ng loob ko. Hindi naman masamang mahiya ang tao. Basta huwag lang labis. Dahil pag labis na, hindi na mabuti yun. Makahadlang na yon sa kanyang paggawa. Tulad ng nangyari sa'yo. Kailangan mo ng tulong, pero nahihiya ka. Kaya wala ka magawa. Oo nga po. Simula ngayon, ilagay mo sa lugar ang pagkahiya mo. Ikahiya mo kung masama ang ginagawa mo. Kung hindi naman masama, hindi wala kang dapat ikahiya. Nakikita kong hindi ka naman tamad. Kaya kung mahirap ka man ngayon, hindi mo kasalanan yun. Salamat ho sa pang-unawa, Aling Tisha. Sige na. Pumasok ka na sa bahay nyo. At yak na hinihintay ka na ng asawa mo. Hayaan mo. Pag may naisip pa akong maaari natin lapitan, sasabihin ko sa'yo. Panay ang lagay nyo ng mga pampahay na langis dyan sa binti at balakang nyo ngayon, ha? Kasi naman, imbis na magpahinga kayo, nagpresenta pa kayong samahan si Joel. Tuloy, ayan, masakit ang binti at balakang nyo. Wala din naman ito, anak. Ba't kasi pinahihirapan niyo yung sarili niyo? Hayaan niyo na lang sila sa problema nila. Kawawa naman sila. Nawalan nga ng trabaho si Joel. Kailangan pang maoperahan at magamot yung dibdib ng asawa niya. Naku, hindi naman kay gobyerno para tumulong palagi. Medyo nakaaangat nga lang tayo dahil may malakas kayong karinderya at may stable job kami. Pero hindi pa rin ho yung sapat para itulong nyo lagi. Kayo naman, oo. Hindi naman kabuhayan natin ang itinutulong ko, Ang kaalaman ko ang ibinabahagi ko. At masaya ako sa ginagawa ko.
Kung magkakaroon nga lang ako ng malaking halaga, abay talagang tutulungan ko sila. Nay, Dahil alam ko malulugod ang Diyos kung gagawin ko yun. Tay, sabi po ng doktor, kailangan daw pong maoperahan kayo sa prostate. Kung hindi raw, baka pumamatay kayo. Narinig ko naman lahat na sinabi niya, Laika. Ano pong gagawin natin, Tay? Emboy na lang tayo. Bababaon lang tayo sa utang dito sa ospital. Pero paano po kayo gagaling sa bahay? Ay, Tay. Ayoko po mawala kayo. Anak. Kayo na lang po natitira sa akin. Talaga, inay? Nanalo kayo ng 1 milyon? Oo, Tina! Dahil yan sa mga ipinadala kong wrapper ng sabong panlaba at pampaligo sa isang istasyon na radyo. Naku, marami na kayong pera! Ay, naku, salamat sa Diyos. O, isasamahan ko kayong kunin yung premyo nyo. Kung alam lang namin ni Tina na ipamimigay nyo lang ang perang yun, hindi na sana namin kayo sinamahan kunin yun. Arnel, hindi ko naman ipinamigay lahat. Binigyan ko lang sila ng tulong para malutas ang problema nila at makabangon. Wala namang masama doon na. Kami ang mga anak nyo. Kami lang ang dapat yung priority. Mga anak, huwag naman sana kayong magalit. Tutal din lang, sila mas pinahahalagahan nyo, pues sila na lang ang gawin yung pamilya. Ay, kuya! Hintayin mo ako! Sasama ka sa'yo! Ay! Mga anak, huwag kayo umalis! Huwag niyo akong iwan! Lola Tisha, Maraming salamat, Laika. Pinasyalan mo ako. Oh, kumusta na si Rico? maayos na po si Itay. Nakauwi na po siya sa bahay. Salamat po uli sa inyo, Lola. Ang buti niyo po talaga. Masaya ako para sa inyo. Pero, sabi po ng mga kapitbahay natin, iniwan daw po kayo ng mga anak ninyo dahil sa amin ng mga tinulungan niyo. Laika, minasama nila yung ginawa ko. Hindi nila ako naunawaan. Sila po bang dahilan? Kaya kayo may sakit ngayon? Laika, Hayaan niyo po. Hahanapin ko po sila. At ipaliliwanag ko po na hindi po sila dapat magalit sa inyo. Buti pinayagan ako mag-half day. Uuwi na lang ako doon sa tinutuluyan namin ni Kuya. Wala akong gana magtrabaho. Ate Tina. Laika? Ba't nandito ka? Malayo na to sa atin ah. Talaga pong hinanap ko kayo. Bakit? Anong kailangan mo? Bakit niyo naman po iniwan si Lola Tisha? Kawawa naman po siya. May sakit po siya ngayon eh. Nalulungkot po. Kasalanan niya. Hindi naman po kayo dapat magalit sa kanya. Dapat nga po, ipagmalaki niyo siya eh. Kasi napakabait po niya. Sabi po ni Itay, mapalad kayo sa pagkakaroon ng nanay na tulad ni Lola Tisha. Ano? Lagi ko nga po siyang pinipipray kay God. Natulungan at ingatan. Kasi biyaya po siya sa amin ni God. Bakit po kayo
iniiwan niyo ang biyaya sa inyo ng Diyos. Sana po, balikan niyo na po siya. Mahal na mahal po niya kayo. Rico, Joel, ano ginagawa niyo rito sa tinutuluyan namin? Paano niyo ito nalaman? Hinanap namin. Nagtanong-tanong kami hanggang sa malaman namin ito. Kung hihingi kayo ng tulong sa akin, wala akong pera. Wala akong may tutulong sa inyo. Arnel, Si Inay ang puntahan niyo. nagkakamali ka. Hindi yun ang pakay namin. Gusto lang namin sabihin na hindi nyo dapat iniwan ang nanay nyo. Napakabuti niya. At mapalad kayo sa pagkakaroon ng inang katulad ni Aling Tisha. Hindi niya kami pinahalagahan. Mahalaga kayo sa kanya. Tumutulong siya sa kapwa. Dahil gusto niyang malugod sa kanya ang Diyos. Yun ang madalas niyang sabihin sa amin. Ano? Nalulungkot nga kami na dahil sa amin, nagalit kayo sa kanya. Pero, Arnel, maniwala ka. Hindi niyo kami karibal. Gusto lang niyang bigyan ng kaluguran ang lumalang sa atin. Sana balikan niyo siya, Arnel. May sakit si Aling Tisha at kailangan niya kayo. Alagaan niyo siya. Kinagawa namin yun dahil napalapit na siya sa amin at may utang na loob kami sa kanya. Kayo, di ba ninyo utang sa kanya ang buhay ninyo? Rico, Dahil lang ba sa salapi, kalilimutan niyo na ang inyong magulang? Arnel, uhulugan namin ang perang ibinigay niyo sa amin. Balikan niyo lang siya. Hindi nyo na kailangan gawin yon. Babalikan namin si Inay. Tina, Oo, kuya. Babalik na ako kay Inay. Dahil naliwanagan na ako. At hihingi ako ng tawad sa kanya. Wala pa rin ang mga anak ko. Nagalit na talaga sila ng gusto sa akin. Inay? Tina! Tina! Anak! Anak! narito rin po ako, Inay. Salamat, nagbalik kayo, mga asak. Patawad, Inay. Sa ginawa namin. Inay, namulat na po kami sa aming pagkakamali. Mga anak ko. Mula ngayon, makakasama niyo na kami sa pagbibigay kaluguran sa Diyos. Hindi niya hahayaang malunod sa hapis ang sa kanya'y nagbibigay lugon. Siya'y aaliwin at papagtatagumpayin ng Diyos sa kanyang panahon. Mga nagsigalab: Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Mong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Oo, Cheryl.
empleyado. Nagbabawas pa nga raw sila eh. Alam mo, minsan nga, parang nawawala na ako ng pag-asa. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Maraming mga negosyo ang nagsara dahil sa pandemya. Maraming tao rin ang nawala ng pag-asa. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Venice sa ating dulang sa kanyang panahon. Nay, Oh, anak, dumating ka na pala. Ang aga mo ah. Gusto mo bang magmerienda? Nay, Oh, bakit? Bakit ka umiiyak? May nangyari ba sa sa trabaho mo? O kaya sa daan? wala na akong trabaho. Ha? Abi, bakit? Magsasara na yung pinapasukan ko. Lugi daw po sila ng malaki dahil sa pandemic. Ay, ganun ba? Sa bagay, marami talagang negosyo ang nagsara dahil nga sa pandemya. Mas malalaki pa nga kaysa sa kumpanyang pinapasukan mo. Pagka-graduate ko po, doon na ako nagtrabaho. Nay, napamahal na sa akin ang trabaho ko doon. Ang problema ko pa, paano ko mababayaran ngayon ang kotse ko at ang bahay natin? Paano na? Anak, huwag kang mawala ng pag-asa. Makahanap ka rin ng bagong trabaho. Nela, bakit hindi natin nakasabay maghapunan si Venice? Ayun, nalulungkot. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin magbunga ang paghahanap niya ng trabaho. No, hindi lang naman siyang nawala ng trabaho at nahihirapan. Marami. Ay, oo nga, Pepe. Kaya lang nag-aalala ang ating anak sa mga gastusin dito sa bahay. Pati na rin sa mga kailangan niyang bayaran. Oo nga naman. Ilang buwan na rin siyang walang kita. At malamang, paubos na rin yung ipon niya. Iniisip ko nga, Pepe, kung paano ba natin siya matutulungan? May naisip akong paraan. Talaga? Oh, ano yun? Magtinda tayo ng mga prutas sa harap ng bahay natin. Magluto rin tayo ng ulam. Oo nga, no. Kaya pa naman natin gawin yun. Para hindi na problemahin ni Venice ang gastos dito sa bahay. Venice, sabi ko na sa'yo, pakasal na tayo. Para mawalan ka na ng problema. At paano naman ako mawawala ng problema pag nakasal na tayo? Ako na magbabayad ng lahat ng bayarin mo. O, di wala ka ng problema. Charles, alam mo hindi pa ako handang mag-asawa. Pero mahal mo naman ako, di ba? Pambihira ka naman. Hindi tayo tatagal na 3 years kung hindi kita mahal. Oh, ganun naman pala eh. Di pumayag ka na. Pero hindi pag-aasawa ang solusyon sa mga problema ko. Ang babaw naman kung magpapakasal ako sa'yo para lang may managot sa mga utang ko. Venice, Ang gusto ko trabaho. Trabaho, Charles. sige. Di na kita pipilitin kung talagang ayaw mo pa. Pasensya ka na. At huwag ka sanang magalit. Huwag kang mag-alala. Hindi ako galit. At siya nga pala, may babalita ako sa'yo. Ang pamilya ni na Cheryl, bumalik na dito sa lugar natin.
salamat sa pagdalaw mo, ha, Venice. Talagang agad po ako dumalaw dito. Nang malaman ko po kay Charles na nagbalik na kayo dito sa lugar natin. Mabuti naman, hindi mo ako nakalimutan. Kahit maraming taon na tayong hindi nagkikita. Bakit ko naman makakalimutan ang high school classmate ko? Ay, kumusta ka na ngayon, ha, Iya? Heto po. Jobless because of this pandemic. Ay, nako. Talagang iyang pandemya, oo. Nagsara po kasi yung pinapasukan ko eh. Nalugi po dahil sa pandemic. Nag-try ka na bang mag-apply sa iba? Oo, Cheryl. Kaya lang karamihan ayaw tumanggap ng empleyado eh. Nagbabawas pa raw sila. Minsan nga, parang nawawala na ako ng pag-asa. Bihira ka. Bakit naman? Dami ko kasing problema eh. Pati nga sina inay na hindi ko na pinagtrabaho, nagtitinda na ngayon sa harap ng bahay namin. Para lang matulungan ako kahit papaano. Hindi naman mabigat yung problema mo. Kaya dapat, huwag kang mawala ng pag-asa. Ikaw, wala kang problema. Mayaman kasi kayo eh. Hindi tulad ko, mahirap at may kargo mga magulang. Alam mo, dahil sa tagal ko walang trabaho, bus na yung ipon ko. Hindi problema yun. Di ba, Daddy? Aba, oo naman, alang. Siya nga pala, Venice. Bakit hindi mo subuking mag-online business? Po? Wala na po ako may pupuhunan sa ganyan, Tito Sandro. Bay, ako ang bahala sa iyo, Iya. Bibigyan kita ng mga produkto, ha? At tuturuan din kita kung paano ibebenta mga yun. Nasaan ikaw mo si Venice? Ay, busy sa pag-aayos ng mga herbal products na order sa kanya. Papadeliver daw niya mga iyon. Ba, mukhang malakas na ang online business ng anak natin. Tama ka, Pepe. Abay, nakakabayad na siya ngayon sa mga obligasyon niya. Kaya pala, masaya na siya uli. Gusto nga niya eh. Tumigil na raw tayo sa pagtitinda. Huwag naman. Takalilibang din kasi yung may trabaho tayo. Hindi naman ang sabi ko sa kanya. Kumikita pa tayo. Oo. Hindi naman siya nagpilit. Basta ang sabi niya, ingatan lang daw natin ang mga sarili natin. Alam mo, natutuwa ako sa sipag ng kaibigan mo, anak. Aba, ilang buwan pa lang siyang nagbebenta ng mga produkto natin, ha? Pero ang laki na ng kanyang benta, ha? Kaya nga eh. Pero masaya ako sa kanya, Daddy. Aba, oo. At saka alam niyo, sabi pa niya, mas malaki pa raw yung kita niya ngayon kaysa sa sahod niya sa dati ng trabaho. Di nakabuti ang pag-uwi mo rito sa probinsya, ha, anak? Kaya nga po, masaya ako. Oy, salamat. Kahit sa mga huling panahon ko, may natulungan ako. Anak, ang saya ng usapan natin kanina pagkatapos. Pero teka, hanggang ngayon ba hindi pa rin niya alam? Oo po. Tsaka na lang natin sabihin sa kanya kapag... Anak, bakit? Daddy. Masakit ka naman ba? Yes. Aray. Relax na. Dadalhin kita sa ospital. Ang galing mo, Venice. Ang laki na pala ng kita mo dyan sa online business mo. Tuwan-tuwa nga ako eh. At nagpapasalamat ako dahil umuwi dito si Cheryl. Nalutas na yung mga problema ko. Nagkaroon pa ako ng trabaho, mas malaki ang kita. Talo mo pa nga ako ngayon eh. Alam mo, bakit hindi mo subukang gawin itong sideline? Then, pag stable ka na dito, di tsaka ka mag-resign sa trabaho mo. Very good idea. Pero, turuan mo ako. Sure, ikaw pa. Malakas ka sa akin. Sasabihin ko rin ito kay Cheryl pagpunta ko sa kanila bukas. Malayo ang bahay nila dito ah. Ba't hindi mo na lang tawagan ngayon? Ilang araw na nga ako tumatawag sa kanya eh. Pero ayaw mag-ring ang cellphone niya. Tataka nga ako eh. Dahil pati mga text ko, hindi niya sinasagot. So naisip ko, puntahan na lang siya bukas sa kanila.
Ikaw pala, Venice. Pumasyal po ako dito, kasi po, ilang araw ko na tinatawagan at tinitext si Cheryl. Pero wala po siyang sagot. May sakit po ba siya? Bakit po? Hindi kayo makasagot, Tito Sandro. Matagal na siyang may sakit. Ano pong sakit? Brain cancer. May cancer siya sa utak. Oh, Diyos ko. At may taning lang ang buhay ng aking alaga. Si Cheryl. Ang kaibigan ko. Venice, salamat. Nagkita pa tayo. Cheryl, bakit hindi mo sinabi sa akin na may sakit ka pala? At may taning na ang buhay mo. Dahil ayokong maawa ka sa akin. At lalong panghinaan ng loob. Cheryl. Naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo noon na magaan lang ang problema mo? Siguro ngayon, naunawaan mo na kung bakit ko nasabi yun. Dahil ako, buhay ko mismo ang problema ko. Gusto kong gumaling ka. Gusto ko makasama ka pa. Huwag ka nang umiyak. Tanggap ko na ang kapalaran ko. Tanggap na rin yun ni Daddy. At saka, makakasama mo pa rin naman ako sa pamamagitan ng mga itinuro ko sa'yo. Venice. Bakit? Masakit na naman ang ulo ko. Ay, taga, tatawagin kong doktor. Huwag na, huwag na. Huwag mo kalilimutan, ha? Lahat ng problema may katapat na solusyon. Magtiyaga ka lang hanapin yun. Oo, Cheryl. Oo, kaibigan ko. Anak, nakaalis na lahat ang mga nakipaglibing kay Cheryl. Tayo na lamang natitira dito at ang kanyang daddy. Sandali na lang po, Nay. Itay. Gusto ko pa makasama ang kaibigan ko. Kahit ilang minuto na lang. Nakita mo kung gaano siyang katatag, di ba? Opo, Nay. Akala ko wala siyang problema nang magkita kami. Yung pala, mas mabigat pa sa problema ko dinadala niya. Dahil may taning na ang buhay niya. Pero sinikap pa rin niyang makatulong sa iyo sa kabila ng kanyang kalagayan. Opo, Itay. At ipinangangako ko, hindi ko sasayangin ang kanyang pagtulong. Mananatiling inspirasyon ko ang mga payo niya sa akin. Kung minsan higit na matatag ang mga mahina ang katawan at may karamdaman, sila ay mabuting huwaran at ang kanilang mga gawa ay hindi malilimutan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Bobby Cruz, June Legaspi, Lionel Benjamin at si Rosana Villegas. Special sound effects, Jerry Butia.
Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.